kid, this is Sir Moy again, and for today's lesson, we are going to discuss about measure position. This time, group data naman. At sisimulan natin yan sa quartile. Tatlo kasi yan, quartile, decile, and percentile. Isa-isa lang para mas madali. Tara! So, calculate Q1, Q2, and Q3 of the scores of 50 students. So, in this case, in this problem, meron daw 50 students na nag-exam. Tapos, calculate daw natin yung quartile 1, quartile 2, and quartile 3. So, alam naman natin na pag quartile ang sinusolve, yung quartile, hinahati niya yung data into 4. So, quartile 1, 25%, quartile 2, 50%, quartile 3 is 75%. So, in this case, meron tayo ditong table. So, we have the scores. Yung scores nila is may interval. So, yung interval nito, class, is, kung mapapansin nyo, 46 to 50, ibig sabihin yan, 46 to 50 yung score ng bata, ayun yung interval. So, merong 4 na bata na nakakuha. So, 41 to 45, may 8 bata daw. 36 to 40, 11 ang nakakuha na bata. 31 to 35, 9 ang nakakuha na bata. 26 to 30, 12. 21 to 25 is 6 lang nakakuha na bata. In fairness, ibig sabihin maganda yung score nila. So, in this case, ano ba yung interval nila? Which yung I. Para malaman nyo yung interval, bilangin nyo lang. So, 21 to 25. Kasama yung first number, 21, 22, 23, 24 is 25. So, we have 5. So, ang interval natin ay 5. So, in this case, we need to compute the lower boundary and the cumulative frequency. So, para makuha natin yung lower boundary, titignan lang natin yung score sa left side. In this case, 46 minus lang siya sa 0.5. So, we have 45.5. In this case, 40.5, 35.5, 30.5, 25.5, and 20.5. So, madali lang yun. Minus lang natin ng 0.5 dito sa score sa left side. So, cumulative frequency naman, kung mapapansin nyo, yung arrangement natin ng scores ay from highest to lowest. So, magsisimula tayo sa pinakamababa. So, magpo-focus ka dito sa frequency kasi nga naman, cumulative frequency yan. So, copy the frequency una, 6. Sunod, add natin, 6 plus 12, that is 18. 18 plus 12, that is 27. 27 plus 11, that is 38. And then 38 plus 8, that is 46. And 46 plus 4, that is 50. Dapat 50 ang makuha mo kasi 50 yung total ng estudyante. Pag hindi yan 50, there's something wrong sa ginagawa mo. Okay? So, after mo makuha yan, pwede na natin makuha yung quartile 1, 2, and 3. And actually, pati decile pwede na rin. So, let's have a formula. So, formula natin is QK is equal to lower boundary plus K over N over 4 minus less than cumulative frequency divided by the frequency multiplied by interval. So, first thing you need to do is solve muna natin itong Kn over 4 kasi naka-fraction siya. Para malaman din natin yung Q1 class yung tinatanong. So, Kn over 4. So, yung K natin, ano bang susolve natin? Since Q1, so yung K natin is 1. Tapos yung N natin is 50. Divided by 4. So, 1 times 50 is 50. 50 divided by 4, that is 12.5. Ano sinasabi ng 12.5? So, yung 12.5, dito, magbabase ka dito sa cumulative frequency. Hahanapin mo kung saan siya magpo-fall. Nag-fall ba siya dito sa 6? Diba? Ang mga nandito is 1 to 6. O, yung mga nandito, ano ba yung mga nandito? Sa 18. Ang mga nandito is 7 to 18. Pasok ba itong 12.5? Yes, pasok. Ibig sabihin, ito yung ating Q1 class. Ayan yung Q1 class natin. So, lagay ko na lang Q1. Para dito tayo kukuha ngayon ng mga information na ilalagay natin dito sa formula. So, diretso na natin. So, Q1, dahil Q1 naman sinusolve ko, Q1 ilalagay ko equals lower boundary. Anong lower boundary dito? 25.5 plus Kn over 4, nasolve na natin yan, which is 12.5 minus less than cumulative frequency. Ano yung cumulative frequency niya? 18. Pero dahil nakalagay less than, ibig sabihin mas mababa. Ano yung mas mababa sa kanya? This is 6. So, ilalagay natin dito ay 6. Huwag malilito doon. Divided by the frequency. Anong frequency ng Q1? That is 12. And I, what is the interval? That is 5. And then solve. So, paano solve yan? So, Q1 is equal to 25.5 plus 12.5 minus 6, that is 6.5. Yes. With calculator, 6.5 plus 6.5 divided by 12, that is 0.54. Tapos i-multiply mo ito sa 5 times 5, diretso nyo na sa calcu, that is 2.7. Pwede nyo namang isa-isahin yan.
12.5 minus 6, tapos ilagay mo 6.5. Kaso mahaba. Pwede namang i-diretso ito eh. 12.5 minus 6 equals, tapos i-divide mo siya sa 12, tapos equals ulit, tapos multiplied sa 5 equals ulit. Ang lalabas is 2.708. Oh, lagyan natin. 2.71. Ayan. So, in this case, anong gagawin? I-add na lang. So, Q1 is equal to 25 2.71 plus 25.5, that is 28.21. So, ano sinasabi nito? Ano ba yung ibig sabihin ng Q1? Q1 is 25% of the class or data natin. In this case, classes siya. Ibig sabihin, 25% of the class, 25% of the class falls below 28.21. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung 25% ng klase ang nakuwang score, mababa pa sa 28. Hindi siya 28, below 28. So, ibig sabihin 27 pababa. So, okay pa rin. Yung 25%. So, try mo nga yung Q2 at sa Q3. Yun lang. Bye!